Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as loss. So lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. So lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. Human, no. The Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Oh, everything I once held dear, I count it all as loss. So lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. And rid me of myself, I belong to you. So lead me to the cross, to your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. So lead me to the cross where your love poured out. And bring me to my knees, Lord, I lay me down. And rid me of myself, I belong to you. So lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. And rid me of myself, I belong to you. So lead me to the cross. A blessed day, everyone. Muli po, happy anniversary sa ating church, ang Zion Christian Fellowship Baliwag. Kayo po na nasa on-site, maging yung mga nasa online, lahat ng mga tumataguyod, sumusuporta, nanonood, at nagbabahagi, nagsishare, ay bahagi po kayo sa aming celebration. Kumusta po kayo? Sa araw na ito ay patuloy po natin pag-aaralan ang usapin patungkol sa pananampalataya, na of course may kinalaman pa rin po sa ating pamilya, sa ating simbahay, sa ating pong mga personal na buhay. Nais ko pong samahan niyo ako sa pagbabasa sa aklat po ng Luke chapter 18, verse 35 to 43. Ganito po ang sinasabi sa Luke chapter 18, verse 35 to 43.
As Jesus drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging, and hearing a crowd going by, he inquired what this meant. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. And so he cried out, Jesus, Son of David, have mercy on me. And those who were in front rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked, what do you want me to do for you? He answered and said, Lord, let me recover my sight. And Jesus said to him, recover your sight. Your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise to God. The Lord bless the reading of His Word. Sa araw na ito, ating pong pag-aaralan ang isang topic na may kinalaman po sa kapangyarihan ng ating Panginoon at of course may kinalaman din po sa ating pananampalataya. God is able what the eyes of faith can see. What the eyes of faith can see. Alam niyo po, ito pong kwento na to ay patungkol po ito sa isang mamang bulag na ang pangalan po ay si Bartimaeus. Marami ho tayong alam na kwento patungkol po sa mga tao na may kapansanan po ng pagkabulag. At yung iba po ay nahatili po sa buhay na talagang limitado. Yung iba naman po ay kawawa. Pero nakaka-amaze po na malaman na maraming bulag po ang nag-excel sa buhay at nagtatagumpay. It's amazing na malaman paano nila nagagawa ito kahit wala silang nakikita. Pero alam niyo po, marami pong iba't ibang uri ng pagkabulag. There are different kind of blindness. Meron pong physical blindness. Pero ang mas mahirap na pagkabulag ay yung po yung tinatawag nating spiritual blindness. This is the kind of blindness that occurs when people with perfectly good vision refuse to see what God is doing in their lives. Ito daw po ay isang uri ng pagkabulag na nangyayari sa isang tao na may malinaw na pagkakakita o pagtingin, subalit hindi nila nakikita ang kayang gawin o ginagawa ng ating Diyos sa ating mga buhay. Meron pong makakasabihan patungkol po sa spiritual blindness na to, no? That a blind man who sees is better than a seeing man who is blind. Totoo po yun, no? Kuminsan po parang mas malinaw pa, mas marami pang activity, mobile pa po ang isang bulag, kesa po sa isang tao po na talagang merong pananaw, nakakakita ng malinaw, merong 20/20 vision, pero kuminsan po yung buhay niya ay limitado, nalilimitahan. Another quotation patungkol po sa spiritual blindness na ito ay, there is none so blind as he who will not see. Wala raw po mas matinding pagkabulag pa kundi doon sa mga tao na ayaw talagang makita yung dapat nilang makita. Alam niyo po bang isang sikat na singer na si Stevie Wonder ay nakaranas po ng isang kakaibang karanasan patungkol po sa kanyang kapansanan ng pagiging bulag. Sabi po niya, one of my teachers told me that I had 3 strikes against me. Meron daw po siyang 3 disadvantages sa buhay. Una, na siya po'y mahirap. Pangalawa, na siya po ay isang Black American. Pangatlo, na siya po ay bulag. At ang sabi po niya, and the only thing an uneducated blind person could do was make rugs and pot holders. Being blind, you don't judge books by their covers. You ignore things that are relatively insignificant and pick out things that are more important. The people I feel sorry are those who have sight but still don't see. Alam niyo po ba na kahit bulag po itong si Stevie Wonder, ito po isang magaling na composer at singer, musician. At yung nga po sinasabi natin na kuminsan yung mga totoong bulag pa po physically, ang parang may mata na nakakita ng possibility, ng unlimited vision or opportunities sa kanilang mga buhay. Now, sa araw na ito, maganda pong paalala, no, that you may have today 20/20 vision, but still, we are so blind to what God is doing around you in this real world. Ang totoong danger po ay yung tinatawag nating spiritual blindness.
Na kung minsan po hindi natin alam, bulag po pala tayo at hindi natin nakikita kung ano ang dapat nating makita at gustong ipakita ng Diyos sa ating mga buhay. Ang isang English novelist na si Samuel Butler ay nagsabi ng ganito, "A blind man knows he cannot see and is glad to be led, though it may be a dog. But he that is blind in his understanding, which is the worst blindness of all, believes he sees as the best and scorns a guide." Totoo po yun, di po ba? Kung minsan kung sino po yung nakakakita talaga, sinasaway, kinakausap, pinagpapayuhan, pinagsasabihan na natin, sila pa ho yung nagagalit sa mga pinadalang guide ng Panginoon para maitama at para makita po nila kung anong dapat nilang makita. Sa kwentong ito ni Bartimeus na bulag, makakita po tayo ng 5 mahalagang bagay na may kinalaman po sa pananampalataya at sa buhay Kristiyano. Alam niyo po ba na amazingly, ang faith na pinatutukuyan po at pinararangalan ng ating Diyos ay nasaksihan at nakita po niya ito sa isang very uncommon man na ang pangalan po ay si Bartimeus na isang bulag. Ano po ang pwede nating makita? Ano po ang pwedeng makita ng mata ng pananampalataya na hindi po nakikita ng physical eyes? Well, according to the story of Bartimeus, number 1, faith is all about hearing and believing even when you can't see. Faith is all about hearing and believing even when you can't see. Ang background po ng kwentong ito, si Bartimeus po ay hindi lang blind, siya po ay isang pulubi. Noong unang panahon, ang mga bulag ay talagang immobile. Wala talaga silang kayang gawin kundi mamalimos na lang at magmakaawa. Hindi po kagaya ngayon, ang mga bulag pwedeng magmasahe, kung may talentong kumanta, pwedeng tumugtog, marami po silang nagagawa. No? Subalit, sa Bible po, blindness is a very terrible handicap. Every day po, imagine niyo po ito, no, laging nakaupo sa gilid ng daraanan, ito pong si Bartimeus, at nakataas ang kamay, ang mga palad, para mag-abang ng magbibigay limos sa kanya, kahit hindi po niya nakikita kung sino po ang nagdaraan. Marami pong mga tao na kahit may kakayahan, malinaw po ang mata o pagtingin, pinipili nilang mabuhay sa pamamalimos, paghingi, pag-asa sa mga tao na may kakayahan, imbis na magtrabaho, imbis na hanapin at panampalatayahan ng ating buhay na Diyos. Ito pong si Bartimeus ay meron pong angkin na pananampalataya. At ang pananampalataya po niya, bagamat siya'y bulag, ay matatagpuan at makikita po natin sa kanyang pandinig. Tama-tama po, di po ba? Ang sabi po sa Romans, faith comes from hearing, and hearing from the Word of God. So, symbolically, metaphorically, parang ganito po ang in-apply ni Bartimeus. Narinig po niya sa daanan na merong kakaibang komosyon ang pinag-uusapan o nangyayari sa mga napakaraming tao o crowds. At alam niya, bilang isang bulag, alam niyo po ang mga bulag, matindi po ang kanilang pakiramdam, ang kanilang pandinig. Alam niya na may kakaibang nangyayari sa araw na iyon. May kakaibang bisitang dumaraan o nagdaraan sa lugar na iyon. Kaya nagbakasakali po siya magtanong, sino ang dumaraan? At posible po may nagsabi, si Jesus ng Nazareth ay nagdaraan. And no doubt, possible po sa maraming kwentong pasalin-salin, narinig na po ni Bartimeus kung ano pong kayang gawin ng Diyos na ito, ng ating Panginoong Jesus. Narinig siguro niya kung paano si Jesus ay great healer, paano niya pinagaling ang maraming mga may kapansanan, may maraming mga karamdaman. Kaya siya po ay nagbakasakali at nanampalataya na kaya rin siyang pagalingin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang pakiramdam, sa pamamagitan po ng kanyang pakikinig. Bartimeus didn't just believe Jesus was in his city, he believed Jesus had the power to change his life. Hindi lamang po siya nanampalataya na si Jesus ay bibisita lang Nanampalataya siya na ito na yung araw niya para siya hipuin at pagalingin ng ating Panginoon. Sometimes, sa tagal na po natin sa church, we can miss God's miracle and breakthrough because we lose sight. Meron po tayong mahinang pandinig, mahinang pagtingin sa ating pong mata o pandinig na pananampalataya. Alam niyo po, sumigaw si Bartimeus sa verse 38 saying, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Notice po yung prayer niya. Makikita po talaga natin dito ang panalangin o paghingi na may pananampalataya. Ang term na Son of David, because David was a king, at ang lineage po ni David ay puros mga hari, ay isang reserve po ng isang coming Messiah, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, walang iba kundi si Jesus.
siya po ay may kakayahan at mayroong divine power na possess sa kanyang in human form at sa kanyang pagka-Diyos. At ang kanyang panalangin po ay hindi po demanding, kundi may kalakip po na pagmamakaawa. Have mercy on me. In other words, Bartimaeus was not just asking Jesus to help him, to heal him. He was actually confessing that Jesus was more than a mere teacher, a passerby. He was saying Jesus was a king. Mga kapatid, faith is the first step you must take to receive mercy from God. Ang unang hakbang na kailangan nating gawin ay ang manampalataya at magpakita ng pananampalataya para makatanggap tayo ng habag at biyaya sa ating Diyos. Faith is not just believing God exists, it is acting on that belief. Oo, may pananampalataya tayo, pero kagaya po ni Bartimeo, dapat ang ating naririnig ay ating pong i-convert sa gawa, i-convert po sa pagkilos, i-convert po sa paghakbang na may pananampalataya. Si Bartimeus, hindi man niya nakita si Jesus, naramdaman po ng kanyang mata ng pananampalataya, ng kanyang pandinig at pandama na merong kayang gawin ang Jesus na to. Naramdaman niya ang presensya ng ating Diyos. Marami ho sa atin hindi bulag pero nakalulungkot. Every Sunday, every life groups, every mentoring, every gathering, every prayer gathering, hindi natin halos nararamdaman ang presensya ng Diyos. Pinagsasawalang bahala, pinagsasantabi, iniisip natin that we are too over-familiar na po sa Word of God, kaya wala po ito masyadong nagagawa sa ating mga buhay. Faith is not just believing facts about Jesus, it is trusting Him with your life. Kapatid, ang isang danger po ay mapuno tayo ng knowledge about the Bible, about Jesus. Pero hindi po tayo napupuno ng pagkamangha at ng pananampalataya na siyang nagiging dahilan para mapagaling at mapagpala tayo ng ating Diyos. Because head knowledge lang, wala po itong magagawa sa ating mga buhay. Mga kapatid, meron pong misala o misala rin po dito kaya hindi natin nabubuksan ang mata ng ating pananampalataya. Ito ay walang iba kundi ang kaaway, ang demonyo. Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 4, siya ang reason kung bakit blinded tayo. Ang ating eyes of faith ay hindi nakakita ng dapat natin makita. Ang sabi dito, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Panahon na po na i-rebuke natin ang kaaway, ibuka natin ang ating mga mata, hilingin natin sa ating Diyos, kagaya ni Bartimeo, Lord, buksan niyo po ang aking paningin, buksan niyo po ang aking pandama, buksan niyo po ang aking tenga para marinig at makita ko po ang iyong presensya sa aking mga buhay. Did you know, mga kapatid, that there is none so blind as he who will not see. Wala hong mas bulag pa dun sa taong ayaw na may makita o gustong makita. Satan wants to keep you from seeing the truth about Jesus. That's the reality. That's why there are many distractions. Mayroon po yung hindi ka pag-churchin, marami pong mga hadlang, hindi ka makakapag-focus, yung gadget, yung mga katabi mo, yung gagawin nyo, yung mga kabisihan mo sa buhay, hindi mo natatanggap ang salita ng Diyos, ang presensya ng Panginoon, kaya hindi tayo napupuspos ng pananampalataya. It's not easy to believe without seeing, but that's what faith is. Ang sabi po ng mundo ay, I'll believe when I see it. But to believe in God because you saw something like that is not faith. It is simply sight. Ang manampalataya dahil may nakita ka na, hindi po pananampalataya yon. Yun po ay common sense. Sight, paningin. Nakita mo, nagre-react ka. Ano po ang sabi sa 2 Corinthians 5:7? We walk by faith, not by sight. Hindi tayo namubuhay, lumalakad sa mundong ito ayon sa nakikita natin, kundi ayon sa mata ng ating pananampalataya. Si Catherine Harrison ay isang bulag, pero nakadevelop po siya ng isang Bible study na ang pangalan po at ang pamagat ay Walking by Faith. Napakaganda po na ito po ang maging mithiin at naisin ng ating buhay na mabuhay po tayo na may pananampalataya, lumakad tayo na may pananampalataya sa madilim ng mga pagsubok na pinagdadaanan sa ating buhay, ang ating pandama at pandinig ang magbibigay sa atin ng gabay at patnubay para makita natin at maramdaman natin ang presensya ng ating Diyos. By faith, Bartimaeus called out to Jesus for help. Even though you've never seen Him, just like Bartimaeus, when you hear and believe, you will call out for mercy too, just like Bartimaeus.
So the second principle about life and faith sa buhay ni Bartimaeus is this: you must resist people who hinder your spiritual progress. Itakwil, itaboy mo ang mga tao na nagiging hadlang para pigilan ka sa iyong pananampalataya. Alam niyo po, nung narinig at nadama ni Bartimaeus na may kakaibang bisita na dumaraan sa Jericho, siya po ay wala pong sapat na tulong o suporta sa mga tao, kaibigan o pamilya dahil wala ho siyang ganun eh. Bagkus sa mga tao po na nasa paligid niya ay mga doubters, skeptics, critical. Nung nagsimula na siyang sumigaw, imbis na siya itulungan, siya po ay pinigilan at sinabihan na huwag kang sisigaw, nakakahiya yung ginagawa mo. Mga kapatid, ito po isang prinsipyo na pwede nating matutunan. You will find that when you are bold enough to cry out to Jesus, to believe on Jesus, not everyone is going to be excited for you. Totoo po ba yan? Sa mga panahon na ikay mainit, gusto mong maglingkod, sumunod, gawin ang pinagagawa ng Diyos, makikita mo marami pong opposition, maraming ayaw sa pinagagawa sa iyo ng Panginoon. At ang mga taong ito, madalas ay mga nasa paligid po natin. They will discourage you. Just like Bartimaeus, they will rebuke you. When you start getting serious about seeking Jesus, the voice of the crowd will say, boo. They will boo you down. Sasabihin nila, huwag mong gawin yan, hindi tama yan, hindi sikat yan. Mga kapatid, ang kultura po natin ngayon ay kabaliktaran eh. Kung ano yung tama, ginagawang mali. Kung ano yung mali, ginagawang tama. At habang tumatagal, pag hindi tayo nag-ingat, nagiging normal, nanonormalize po siya eh. Alam niyo po ba mga kapatid, kaya tayo Christian? Dahil tayo po ay inuudyukan ng Banal na Espiritu Santo. Inuutusan ng ating Panginoon na mabuhay tayo ng kakaiba sa gawi at likong pamamaraan ng pamumuhay ng mundo. Nais ng Diyos na gawin po natin ang Kanyang kalooban, na lumakad po tayo sang-ayon sa Kanyang kalooban para sa atin. When you diligently seek to follow Jesus, you will face opposition and criticism. Totoo po ba yon? Sino ho dito? Maraming hadlang na nararanasan nung ikaw'y nagsimula na maging seryoso. At alam niyo po, mga kapatid, ito hindi na po iba o bago sa Bible. In fact, si Pablo ay may halimbawa po dito eh. Sabi niya sa 1 Corinthians 16:9, isang maganda o malaking pinto ang nagbukas para sa akin, para makapaglingkod kay Lord. A great door for effective service has opened to me, and there are so many who oppose me. Kung kailan po maganda na sana, di po ba? Parang sa church po natin, no, mag-iingat po tayo, magbabantay po tayo, na hindi po tayo magiging hadlang para sa ikalalago at ikatitibay ng samahan natin sa isa't isa. Lagi po tayong magbabantay, lagi natin i-check ang heart natin. Baka mamaya nagiging kasangkapan tayo ng kaaway para tayo magkakabahabahagi, magkasira-sira, ma-highlight yung tampuhan, hindi po yung vision o purpose na pinagagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Listen to this, mga kapatid. Sometimes those who oppose our spiritual progress are the members of our family, spiritual and human, or even people claiming to be Christian. Meron pong mga insider at outsider na opposition na kailangan nating bantayan. Ano po ang dapat nating gawin? Sabi po ni Mike Iaconelli, kagaya ni Bartimaeus, threaten others with a loud and boisterous faith, and you will be politely asked to quiet down. Isigaw mo. And then, sumunod, dance your faith instead of sitting still in a few. And you will be asked to leave. Pakikiusapan ka, umalis ka nga. Talk about your faith with passion and you will get expressions of concern about the inappropriateness of your emotion. Okay lang po yan. Talagang may persecution eh. At malalaman mo na kay Lord pa rin kapag may persecution. Kapatid, huwag kang mag-give up. Tuloy lang po. Magpatuloy lang po tayo. Kapatid, tandaan nyo po, huwag tayong maging kasangkapan ng opposition at persecution ng kaaway. Pwede po niyang gawin ito sa ating mga simbahan, sa ating life groups, sa ating ministry. Lagi po tayong magbabantay. Sino ho dito ngayong araw na ito? You want to become an instrument of God's ministry, of God's vision and mission, at hindi po instrumento ng kaaway para guluhin at sirain po ang kanyang gawain. Naniniwala po ako na kailangan po nating magkaisa. Tama? Alam niyo po ang ginawa ni Bartimaeus, verse 39? He shouted all the more. And very interesting po kasi yung una po niyang sigaw sa verse 38, ang Greek word po na ginamit dito ay buaw. Ang ibig po sabihin niyan is to call out in a loud voice. So malakas pa rin po iyon. Buaw, Greek word. To call out in a loud voice. So ang una niyang tawag kay Jesus, malakas na eh. Pero nung siya po ay pinakiusapan at sinabihan, tumigil ka, huminto ka, huwag ka nang sumigaw, huwag mong amalahin si Jesus.
Bartimaeus turned up the volume of his faith and confession and declaration para kay Lord. Sa verse 39, when he shouted all the more, ang ginamit na Greek word na po dito ay krazo, an onomatopoeic word meaning to scream. Grabe no? Kanina malakas na siya, pasigaw na, pero dito para siyang nagsisigaw, talagang nagwala po siya. Bakit? Kasi nga po maraming pumipigil sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, ganyan po ang dapat nating gawin. Yung word daw po na krazo ay parang iyak ng isang hayop na punong-puno ng emosyon na hindi niya alam kung paano niya ito i-express at kailangan niya itong ilabas. Nasa isang complete desperation po si Bartimaeus na parang niyang sinasabing, it's now or never. It is as if he's saying, "Oh Lord, Son of David, Jesus, have mercy on me." Sa sobrang lakas nga po ng kanyang prayer sa verse 39, napatahimik po niya ang mga taong nag-uupo sa kanya. Kapatid, pag may nag-uupo sa iyo, lalo mong lakasan, tindihan, lakihan, at bigatan ang iyong pananampalataya, ang iyong deklarasyon sa kabutihan ng ating Diyos. Sapagat sa langit, ganun din po ang gagawin natin. Tayo'y sisigaw, magpupuri sa ating Diyos. That's why when we say Amen, sumisigaw tayo, nag-agree tayo. Kaya dito pa lang po sa lupa, practicein na po natin ang pagsigaw at pagdideklara ng ating pananampalataya. Okay, review po tayo. Faith is hearing and believing even when you can't see. Pangalawa, you must resist people who hinder your spiritual progress. Kagaya ni Bartimaeus, pangatlo, na pwede natin matutunan about Christian life and Christian faith, Jesus is never too busy to pause and help you. Nung nagsisigaw na po si Bartimaeus using the Greek word kraso, to scream all the more, ang sabi po sa verse 30, Jesus stood still and instructed the people to bring Bartimaeus unto him. Nakuha po ni Bartimaeus yung atensyon ng ating Panginoon. Hindi ho dahil sa busy ang Diyos, hindi niya tayo naririnig, hindi tayo nakikita. It's just that meron pong habit ang ating Panginoon na siya'y naghahanap ng mga tao na may taglay na matinding pananampalataya para hanapin po siya. Ang mga taong ito ay kalapit at katabi lang din po ni Bartimaeus at palagay niyo po mag-a-agree po tayo. May mga pangailangan din po ito. Pero tanging si Bartimaeus lamang po ang nakakuha ng atensyon dahil sa kanyang taglay na pananampalataya na nakadirekta sa ating Panginoong Hesus. By the way, para maintindihan niyo po kung gaano kahalaga yung paghinto at pagtigil at paglaan ng panahon ni Hesus para kay Bartimaeus. By the way, in this story, in this narrative, nung siya po'y naglalakbay sa Jericho, siya po'y papunta at malapit na sa kanyang crucifixion, sa betrayal, sa kanyang pagkakakulong, sa kanyang pong torture at sa kanyang pagkakapako sa krus. In other words, si Jesus ay very busy. Nakafocus po siya. He was so iron-willed sa kanyang purpose and mission. And yet, He gave time because Bartimaeus put some great faith sa ating Panginoon. Jesus was a man on a mission, yet He paused to answer the cry of one blind beggar. During that time, surely, marami po siyang narinig, possibly hundreds of voices sa mga crowd na tumatawag din sa kanya, pero na-distinguish, namumukhang tangi talaga ang sigaw at deklarasyon at pananampalatay ni Bartimaeus, lalo na nung siya po ay nagsisigaw at may pagmamakaawa na siya'y tulungan ng ating Panginoon. Mga kapatid, dito po natin makikita ang halaga ng pananalangin at pananampalataya. Up to now, Jesus is still listening for the one voice among the murmur of the crowd. Sa dami po ng mga nagrereklamo, nagsasalita ng hindi maganda, nagko-complain, Jesus will distinguish the voice and the cry of a faith. When you call out to Jesus, He will stop and respond you. At ito po ang prayer po natin na dito sa ating church. Hindi nawa tayo maringgan ng reklamo, ng pagko-complain, bagkos kahit nahihirapan tayo, hindi man tayo perfect, maging sa ating mga life groups, maipabulalas at maipakita po natin ang tinig ng pananampalataya na nagbibigay parangal sa ating Panginoon. Di po ba? Kahit man kayo, hindi niyo gustong makarinig ng reklamo o chismisan. Tama po ba? Ang gusto nating marinig na sa ating church, sa ating po mga life groups, ang marinig po ng ating Panginoon ay isang tinig na napakaganda, tinig ng pananampalataya na humihingi ng favor, blessing, healing, at breakthrough sa ating mga Panginoon. Mga kapatid, mahalaga ba tayo kay Lord para pakinggan? Yes.
Nakita po natin to kay Bartimeus. Isang bulag, isang pulubi. The truth is, you are of such importance to God that when you call out to Him, He pauses to help you. Hihinto ang Diyos. Pagmamalasakitan ka niya, hindi ka abala sa ating Panginoon. The awesome God who keeps the entire universe running will stop and answer your cry for help as if He had nothing else to do. God is not distracted by the millions of others' voices that He hears. Lagi siyang may panahon para sa iyo. Kaya mga kapatid, halina po tayo, magsama-sama na tayo, magkaisa po tayo as a church, as a life groups, community, para manalangin, manampalataya ng breakthrough, kagalingan, blessings sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating mga karir, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, at maging sa ating proyekto bilang iglesia. Amen po ba doon? On the way to the cross, Jesus paused and helped Bartimeus. And whatever else He is doing in the universe today, you can be assured, He will pause and He will help you. Huwag ho tayong tumigil na manampalataya. Kung nahihirapan po tayo ngayon, kung feeling natin nag-give up tayo, parang walang dating yung effort po natin, parang iniisip po natin, Pastor, ayoko na po, parang wala pong nangyayari, parang hindi ko po nararamdaman ang presensya ng Diyos, naririnig kanya kapatid. Siguro marami lang mga boses na nagpapatigil sa iyo, na nagpapahinto sa iyo at nagsasabing, tigilan na natin, huwag na tayong tumawag sa Diyos, huwag na tayong manampalataya. Pero ang dapat mong gagawin, kagaya ni Bartimeus, sumigaw ka ng malakas, lagpasan mo ang tinig ng madla na nagpapatahimik sa iyo, palabasin mo at iparinig mo sa Diyos ang tinig ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Come on, everybody clap, everybody shout out, everybody shout the name of Jesus sa ating buhay. Paki-shout out nga po sa comment section yung mga gusto nyong isigaw na favor, panalangin, breakthrough at blessings at healing para sa iyong pamilya, para sa iyong buhay, para sa iyong kinabukasan, maging sa ating iglesia. Come on, put comment down below. Sabi po sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of troubles. Keep shouting. Number 4, you must admit your need in order to be changed. Tinanong po ng Panginoong Jesus si Bartimeus. Nung dinala na si Bartimeus papalapit kay Jesus, tinanong po siya, what do you want me for you to do? Nakakatawa po ang tanong na to, di po ba? Dahil very obvious po, bulag po si Bartimeus, kailangan niyang makakita. Pero marami po tayong mababasa sa Bible na ganito rin po ang tanong ni Jesus sa mga may karamdaman, may sakit. Just like for example, yung isang paralyzed man sa pool of Bethesda, tinanong po siya, do you want to get well? Mga kapatid, note, kaya po ito tinanong ni Jesus is because Bart had a pretty simple life. Shortcut po ng Bartimeus. He had grown accustomed to sitting beside the road and accepting handouts or alms, limos. After all, some people like the attention they get from their suffering. Nagiging identity na po ng mga tao ang kahirapan. Kaya parang ayaw na nating makawala dito. Ayaw na nating isuko to kay Lord. Parang mas nag-i-enjoy tayo sa pagsiself-pity. Kaya gusto pong tanungin ng Panginoon, si Bartimeus, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Alam niyo po, marami nagsasabi, may kasabihan po tayo na beggars can't be choosy. But in the case of Bartimeus was given a chance, a choice. Tinanong siya ni Lord, ng ating Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Possibly pwede pong tanungin ni Bartimeus, meron ka hubang mas malaki-laki maibibigay sa akin? May kakilala ka bang espesyalista sa mata na pwedeng tumingin sa aking karamdaman? O di kaya, Lord, pwede tayo mag-pray ng isang generic o uniform prayer lang, Lord, bless me, pero hindi. Ang hinihingi ni Lord sa kanya dito is specific prayer. Specific, ano ba talaga ang gusto mo? At yung pong tanong ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito, ano ba talaga ang gusto natin? In that one short prayer, Bartimeus expressed his need and demonstrated his belief in the power of Jesus. He cried out, ano pong sabi niya? Lord, I want to see. I want to see. Gusto ko pong makakita, Panginoon. Alam niyo po, ito ho ang inaantay ng Diyos sa atin. Na aminin, tanggapin natin ang ating kalagayan at isuko natin to sa ating Diyos at manikluhod po tayo at atin po itong idulog, ialay sa Panginoon natin mga kahinaan at sabihin natin, Lord, ito po ang gusto kong mangyari sa buhay ko, sa pamilya ko, Panginoon, sa life groups ko, sa ministry ko. Mga kapatid, the best prayers are simple, short, and specific. Simple, short, and specific. And Jesus stands for you today and asks, what do you want me to do
for you? Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Hindi ka pwedeng mag-pray ng general. Ang hinihingi ni Lord sa iyo dito ay ang pag-amin at ang pagiging specific sa ating pananalangin. If you have struggle sa ganitong klaseng karamdaman, sa ganitong klaseng kasalanan, isuko mo kay Lord at aminin at sabihin mo, Lord, kailangan kong pagalingin mo ako sa spiritual o physical, financial area ng buhay ko na ito. Kapatid, don't ever be afraid to ask God to do something miraculous because in the case of Bartimaeus, God is powerful and He is able. Everybody say, He is able. Now, I want you to put in the comment section yung tanong ni Lord, yung sagot mo, what do you want me to do for you? Kung tatanungin ka ni Jesus ngayong araw na to, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Ano kaya yung matagal mo nang hinihingi na talagang matagal mo nang gustong sabihin sa ating Panginoon? Come on, comment ka dyan sa may section na yan at sabihin mo, Lord, ito po ang gusto kong hilingin. Panglima at panghuli. When you see the face of Jesus, you will follow Him anywhere. When you see the face of Jesus, you will follow Him anywhere. Nung gumaling na po si Bartimaeus, ang tagal po niyang, syempre, na hindi nakakita. Imagine niyo po yung adjustment po na kanyang mata sa liwanag. Alam niyo po, una niya nakita, when Bartimaeus opened his eyes, the first thing he saw was the face of Jesus. When Bartimaeus opened his eyes, the first thing he saw was the face of Jesus. Una, logically speaking, kasi kaharap niya si Jesus. Magkatabi lang po sila. Spiritually speaking, dahil yung po talaga ang gusto niyang makita, gusto niyang pasalamatan at purihin ang taong nagmalasakit, huminto at duminig at nagpala sa kanya, sa kanyang panalangin. Alam niyo po mga kapatid, sa verse 18, it says, Bartimaeus, the last sentence in chapter 18 says, Bartimaeus followed Jesus. The first thing that he saw when he opened his eyes was the face of Jesus. And as a result, in return, Bartimaeus followed Jesus. Saan papunta si Jesus? Jesus was heading to Jerusalem, to the cross. And yet, Bartimaeus still followed Jesus. Kaya, possible po, mga kapatid, na si Bartimaeus ay part po ng 120 disciples in the book of Acts during the time of Pentecost. Mga kapatid, ano po ang lesson na pwede natin makita sa kwento ng eyes of faith na to ni Bartimaeus? When you see the face of Jesus, you will follow Him too. Pag nakita mo ang mukha na nagpagaling, nagpatawad, nag-restore, nag-bless, nagpapalakas, nag-iingat, nagbabantay, at nagligtas sa iyo, ang ating Panginoong Jesus, hindi mo mapipigilang sumunod sa Kanya, palagian. Amen. Mga kapatid, after God bless, heal, help, restore, and protected you, question, what is the first thing that you can see or you were able to see? I hope hindi po galaan. I hope hindi po pasyalan. I hope hindi po yung ating mga kaibigan, kundi ang taong nagligtas at nagpatawad at nagpagaling po sa atin. I have a question, mga kapatid, no? Do you see the gifts and not the giver? Do you see the blessings and not the blesser? Do you see the resources and not the source? Can you only see the blessings of God? Or can you also see the burden and the cross of Jesus just like Bartimaeus? Ang una pong pwedeng gawin ni Bartimaeus ay talagang umuwi sa bahay, pangalanda ka na siya, nakakita na, pero hindi. Ang una niyang nakita at pinili niyang makita ay ang mukha ng nagpagaling at nagligtas sa kanya. I hope it can also be said of us. Na sa panahon na tayo niligtas, pinatawad, binago, minahal ng ating Panginoon, ibinalik sa kabila ng ating pagkawalit, pagkaligaw, I hope na hindi na mawala ang focus at pagtingin natin at ang pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus. Si Fanny Crosby ay isang hymn writer, isang babae na bulag, at sumulat po siya ng mahigit 8,500 na tula at mga hymnals. At ilan po sa mga sikat at pinasikat po niya ng mga kanta na hymns ay yung kantang To God Be the Glory, Blessed Assurance, favorite po namin ito sa Bible School. At ang pinakamaganda po lahat is Jesus Keep Me Near the Cross. Na sa kabilahan po ng kanyang pagiging bulag, alam niyo yung request po niya, sabi niya, kahit siguro ako'y isilang uli, hindi ko hilingin kay Lord na ako'y makakita. Pipiliin ko po na ako'y bulag pa rin nang hindi mawala yung aking pagtingin sa ating Panginoon, sa aking tagapagligtas. Mga kapatid,
Nakakahiya po na tayo nakakita. And yet, every Sunday, every gawain, every day, mali at iba po ang nakikita natin. Nakikita po natin ang distraction, ang temptation ni Satan. Hindi natin nakikita na tayo mag-focus po sa ating Panginoon, yung glory, yung holiness niya. Sa umaga pa lang pagising, ang nakikita na kagad natin, gadget, mga bagay-bagay, mga mali sa ating buhay. Bagkos, kagaya ni Fanny Crosby na kahit siya'y bulag, piliin nating makita ang mukha ng ating Panginoon, ang mahalin siya, ang sundan siya. Hindi lang yung pagpapahala ng Diyos, sundan po natin siya maging sa kakabigatan ng pagdadala ng krus na siyang nagligtas sa ating mga buhay. Kapatid, are you following Jesus? Are you saved? Are you blessed? Have you been healed? Have your family been restored by the Lord? Are you following Jesus? Are you following Jesus? Are you a disciple of Jesus? In conclusion, meron pong tatlong bagay na nakita si Bartimaeus na gusto rin po natin na makita, na gusto rin ni Lord na makita natin. Number one, first, he saw his need. Yung kanyang pagiging bulag. I hope makita din po natin ang ating pagiging bulag, spiritually o physically man. Pangalawa, he saw an opportunity passing in front of him. Hindi po niya pinalagpas. Hindi niya sinabing, saka na lang, sa susunod na lang. Kapatid, sa ating pong araw-araw na pamumuhay at paglakad sa ating Panginoon, huwag natin palalagpasin ang pagdaan ni Lord. Because the greatest opportunity, yung opportunity na nagmumula sa ating Panginoon. Pwedeng sabihin ni Bartimaeus, may time pa. Did you know that that was the last time that Jesus walked through the road of Jericho? There will never be next time. There will never be susunod na pagkakataon kung hindi tayo susunod at hindi natin igagrab yung opportunity na sumunod at manampalataya sa ating Diyos. Come on, manampalataya tayo, sumunod tayo sa ating Panginoon. At panghuli po na nakita ni Bartimaeus, hindi lang niya nakita yung need niya, hindi lang niya nakita ang opportunity na dumaan sa kanyang napakaganda at hindi niya pinalagpas. He also saw the cross of Jesus, the purpose of Jesus, and he followed Jesus. Mga kapatid, perhaps the most beautiful thing that Bartimaeus ever saw was when Jesus healed him and his sight was restored. He saw the cross, not the comfort. Hindi ho siya nagpakasaya. Nakita niya yung bigat na papasanin ni Jesus. Sabi niya, I want to share in that suffering, Lord. He saw a burden, not just the blessing. He saw God's purpose, not just God's power. And he saw Jesus and he followed him no matter what. Kapatid, ang tanong ko sa iyo ngayon, what did you saw when Jesus saved you? And just like Bartimaeus, my challenge for tonight, for today, will you also follow him? Kapatid, sunod tayo sa Diyos na nagligtas sa atin, na nagmamahal sa atin, na nagbukas ng mata natin. Ang prayer ko po ngayong araw na ito, that the Lord will open our eyes so that we will see not just His power, His blessings, but we will see the burden of discipleship, of winning souls and making disciples, of helping one another para maitaguyod ang gawain ng ating Panginoon. May the Lord continue to bless you. Magkita-kita po tayo sa ating Saturday preparation, sa ating mga simbahay, sa ating mga visitation at maging sa ating 2 services, 9 a.m. and 3 p.m. Pasanin natin ang kabigatan ng pagsunod sa Diyos. At pag marami tayo at nagsasama-sama, nagiging magaan po ito. Let us follow the steps of Jesus to the cross that will save people and our family. God bless you all po, mga kapatid. Lead me to your